May mga sandaling ang tadhana ay hindi dumarating na nakabihis ng ginto, kundi nakabalot sa putik at amoy ng imbulnal. Tila nagwawalang demonyo ang hangin sa labas. Padabog na humahampas ang malakas na ulan sa yero ng bubong ng maliit na barong ni Nico. Halos matuklap na ito sa tindi ng bagyo. 5 pa lang ng madaling araw, ngunit ang langit sa Maynila ay kasing itim ng gabing walang buwan. Sa loob ng masikip at tumutulong kwarto, hindi na pinansin ni Nico ang tubig na unti nang pumapasok sa ilalim ng kanyang pinto. Nakatuon ang buong atensyon niya sa isang lumang plansa at sanag, iisang puting polo na nakapatong sa kama. Umuusok ang plansa habang dahang pinapatag ni Nico ang kwelyo ng damit. Ito ang kanyang baluti. Ito ang kanyang huling pag-asa. Pinulong niya sa sarili na kayanin niya ito habang nanginginig ang mga kamay niya, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa gutom. Kagabi pa siya, hindi kumakain. Ang huling pera niya ay ibinili pa niya. Ang sachet ng shampoo at sabon para lang maging presentable na yung araw. Si Nico, na 20 na taong gulang, ay isang lisensyadong accountant na nagtapos na magna cum laude. Ngunit sa kasamaang palad ang diploma ay hindi nakakain. Matapos mamatay ang kanyang mga magulang dahil sa sunog 3 taon na ang nakaraan, naiwan sa kanya ang bundok ng utang at ang responsibilidad na buhay ng sarili sa magulong syudad ng Maynila. Tumingin siya sa basag na salamin. Payat ang mukha at malalim ang mga mata. Ngunit nandoon pa rin ang apoy ng determinasyon. Ngayong araw ang final interview niya sa Teodoro Group of Companies, ang pinakamalaking korporasyon sa bansa. Isang trabaho lang doon, kahit janitor ay sapat na para makaahon siya. Pero ang posisyong ina-applyan niya ay Junior Finance Analyst. Ito ang tiket niya palabas sa impyernong ito. Narinig niya sa radyo ng kapitbahay na itinaas na sa signal number 3 ang bagyong Angbo at pinapayuhan ang lahat na manatili sa loob ng bahay. Pinatay ni Nico ang boses sa isip niya na nagsasabing huwag tumuloy. Alam niyang walang bagyo. Bagyo sa taong kapit sa patalin. Maingat niyang isinuot ang puting polo na parang babasagin. Tinali niya ang kanyang necktie. Isang lumang regalo ng yumaong tatay niya. Kinuha niya ang kaniyang folder na naglalaman ng issue. Pinalot ito sa 3 sapin ng plastic bag para hindi mabasa at isiniksik sa loob ng kanyang jacket. Uminga siya ng malalim. Amoy amag ang hangin, pero para kay Nico, amoy ito. Ang huling pagkakataon. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang sinalubong ng malakas. Nahampas ng hangin at ulan. Ang iskinita ng Barangay San Andres ay naging ilog na. Ang tubig, baha, ay abupot na hanggang binti. Kulay kape ang tubig at puno ng basura plastik at kung anong dumi na iniluwan ng mga kanal. Napamura si Nico sa kanyang isip. Kailangan niyang marating ang sakayan ng boss sa highway na 2 kilometro ang layo. Walang tricycle na pumapasok kapag ganito kasama ang panahon. Itinaas niya ang laylayan ng kanyang socks hanggang tuhod. Hinubad niya ang kanyang itim na sapatos at medyas sinilagay sa bag at nagpa siyang lumusong ng nakayapak. Mas mahalaga ang sapatos kaysa sa kanyang paa. Bawat hakbang ay mabigat. Ang lamig ng tubig ay tumatagos hanggang buto. Sa paligid nagkakagulo ang mga tao. May mga nag-aakyat ng gamit. May mga batang umiiyak at may mga nagmumura sa gobyerno. Pero nakatuon lang ang mata ni Nico sa dulo ng eskinita. 8-0 ang interview at 6-0 na ng umaga. Kailangan niyang kayanin. Nang makarating siya sa may kanto malapit sa tulay na tumatawid sa Estero de Paco, isang itim at mabahong kanal, nakita niya ang isang eksenang nagpatigil sa kanya. Sa gitna ng rumaragasang hangin,
May isang matandang babae na nakikipagbuno sa isang dambuhalang kariton. Siya si Lola Lourdes. Kilala siya sa lugar bilang Lola Basura. Maliit na babae kubana ang likod at balot na balot ng mga ritaso ng damit at kapote. Ang kariton niya ay punong-puno ng mga karton at plastic bottles, ang kanyang kabuhayan, ang kanyang buhay. Ang kariton ay nasa gilid na ng kalsada, ilang pulgada, na lang bago mahulog sa malalim at rumaragasang estero. Ang gulong nito ay naipit sa isang butas sa kalsada. Sumigaw si Lola Lourdes ng tulong, ngunit nilalamon ng hangin ang boses niya. Halos paarin na ang payat niyang katawan. Pilit niyang hinihila ang kariton, palayo sa bangin. Pero masyadong malakas ang hangin at madulas ang putik. Nakita ni Nico na may ilang lalaking dumaan, pero tiningnan lang nila ang matanda at nagpatuloy sa pagtakbo. Bawat isa para sa sarili. Noon, ang batas sa lugar na ito, kapag may bagyo. Tumingin si Nico sa kanyang relo. 6, 15 na. Mahuhuli na siya. Kung hihinto siya, siguradong madudumihan siya. Ang puting polo ang interview, at ang kinabukasan niya ay nakasalalay dito. Sinabihan niya ang sarili na huwag tumingin at maglakad na lang dahil may sarili siyang problema. Lumingon siya palayo at humakbang ng isa. Biglang may narinig siyang malakas na paglagutok ng kahoy. Lumingon ulit si Nico. Ang kariton ay tumagilid na. Ang bigat ng mga basang karton ay humila kay Lola Lourdes, nadulas ang matanda. Ang kanyang mga kuko ay kumayod sa semento, habang hinihila siya ng bigat ng kariton papunta sa maitim na tubig ng estero. Umiyak ang matanda. Nang marinig niyang nahuhulog ang mga gamit niya, parang yakang inagawa ng lahat. Sa sandaling iyon, nakita ni Nico, hindi ang isang pulubi kundi ang nanay niya noong gabing nasusunog ang bahay nila. Naalala niya ang takot sa mga mata nito. Sumigaw si Nico sa inis. Nakalimutan niya ang Teodoro Group. Nakalimutan niya ang interview. Tumakbo siya. Hindi palayo, kundi papunta sa matanda. Hinapon niya ang bag niya sa isang tuyong pader at sumugod sa gitna ng ulan. Parang isang goalkeeper na humahabol sa bola. Tumalon si Nico. Tumaostos ang katawan niya sa maputik na kalsada. Sinalo ng kanyang katawan ang bigat ng kariton, bago ito tuluyang mahulog sa estero. Narinig ang lagutok nang tumama ang bakal ng kariton sa kanyang tadyang. Napangiwi siya sa sakit. Sinigawan ni Nico ang matanda na bitawan na ang kariton, ngunit tumanggi si Lola Lourdes. Habang umiiyak, sinabi niyang sayang ang kalton, dahil pangkain niya yon. Ang tubig sa estero ay umaalor, naghihintay na lunukin silang dalawa. Ang ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa balat ni Nico. Gamit ang natitirang lakas at sa tulong ng adrenaline, sumigaw si Nico ng malakas habang buong puwersang tinutulak ang kariton paahon. Ang kanyang mga paa ay bumaon sa madulas na putik. Ang kanyang mga kamay ay napuno ng glasa at kalawang. Dahan, umusan ang kariton, hanggang sa wakas ligtas na itong nakagulong palayo sa bangin. Nakahiga si Nico sa gitna ng kalsada. Habol ang hininga. Ang dibdib niya ay parang sasabog. Ang ulan ay bumubuhos sa kanyang mukha. Hinahalo ang pawis at tubig ulan. Dahan siyang bumangon, at doon parang gumuho ang mundo niya. Tumingin siya sa sarili. Ang kanyang puting polo, ang kanyang baluti, ang kanyang dangan ay wala na. Ito ay kulay kape, na ngayon nababalutan ng makapal at mabahong putik mula sa kanal. May mansa ng grasa sa kanyang dibdib. Ang kanyang slacks ay punit sa may tuhod at dumudugo ang kanyang binti. Amoy imbunal siya, amoy basura.
Nang hihinang binulong ni Nico sa Diyos ang tungkol sa kanyang interview. Lumapit si Lola Lourdes sa kanya. Ang matanda ay basang, basa rin nanginginig ang mga buto, at may sugat sa noo. Puno ng luha, at aalala ang mga mata nito. Karalgal, ang boses na tinanong ng matanda, kung ayos lang ba si Nico. Hinawakan nito ang braso ni Nico, gamit ang nangingitim na kamay, at humingi ng tawad dahil nasira niya ang damit ng binata. Gusto sanang magalit ni Nico. Gusto niyang sumigaw na nasira, nang matanda ang kinabukasan niya. Pero nang tingnan niya ang mukha ni Lola Lourdes, ang mga mata nitong puno ng takot, at hiya, nawala, ang galit niya. Napalitan nito ng awa, at ng isang mapait na pagtanggap sa kanyang tadhana. Nagsinungaling si Nico, at sinabing ayos lang siya. Kahit na ang totoo ay gusto na niyang umiyak. Pinilit niyang ngumiti, kahit na nanginginig ang panga niya sa lamig. Sinabi niyang ang mahalaga ay buhay, ang matanda, at hindi nahulog ang kabuhayan nito. Pinulot ni Nico ang kanyang bag sa gilid. Kahit iyon ay natalsikan din ng putik. Tumingin siya sa relo niya. 6, 30 na. Basura na ang itsura niya. Mukha na siyang taong grasa. Wala nang matinong kumpanya ang magpapapasok sa kanya ng ganito. Pero naisip niya ang gutom. Naisip niya ang mga bayarin. Naisip niya ang pangako niya sa libingan ng mga magulang niya na huwag sumuko kahit anong mangyari. Uminga ng malalim si Nico. Tumingin siya sa malayo kung saan naroon ang matatayog na gusali ng Makati na natatakpan ng hamog at ulan. May halong desperasyon at tapang na sinabi niya sa sarili. Napupunta pa rin siya kahit mukha siyang basahan. Umarap siya kay Lola Lourdes na ngayoy, nakayuko at umiiyak sa hiya. Inalok ni Nico na ihatid ang matanda sa masisilungan kahit na bawat segundo ay mahalaga. Umiling ang matanda. Sinabi nitong nakakaabala na siya at napansin niyang may importanteng pupuntahan si Nico dahil sa suot nitong neck. Magalang na sumagot si Nico na apply sana siya ng trabaho. Nanlaki ang mata ni Lola Lourdes at tinakpan ng bibig. Napagtanto niyang dahil sa kanya nasira ang pagkakataon ng binata. Bago pa makapagsalita si Nico, may kinapa si Lola Lourdes sa loob ng kanyang 5 patong na damit. Mula sa pinakailalim sa tapat ng kanyang puso, inilabas niya ang isang maliit na bagay na nakabalot sa maraming plastik. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang binabalatan ng plastik. 1, 2, 3, 4, 5 balot. Sa huli lumitaw ang isang bagay na hindi nababagay sa putikan. Isang lumang fountain pen. Kulay itim, may gintong clip, at kahit luma na at may mga gasgas makikita pa rin ang kinang ng pagiging high class nito. Kinuha ni Lola Lourdes ang kamay ni Nico at ipinatong ang penad. Ang binata. Pagtatakang nagtanong si Nico kung ano yon at tumanggi. Ngunit madiing sinabi ng matanda na tanggapin niya ito. Tinitigan niya si Nico sa mata. Ang mga mata ng matanda ay biglang nagkaroon ng kakaibang liwanag. Parang hindi siya isang pulubi, kundi isang reyna na nagbibigay ng utos. Sinabi ni Lola Lourdes na yon ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya na itinago niya sa loob ng 40 taon. Wala siyang maibibigay na pera, pambayad sa damit ni Nico. Ngunit may nagsabi sa kanya noon na ang pen na yon ay para sa mga taong magtatagumpay. Naramdaman ni Nico ang bigat ng pen. Mainit pa ito mula sa katawan ng matanda. Inutusan siya ni Lola Lourdes na dalhin yon sa interview. Magiging anting daw niya iyon. Ipakita raw ni Nico sa kanila na kahit puno siya ng putik ang puso niya ay ginto. Hindi alam ni Nico kung bakit, pero naramdaman niya ang isang kakaibang kilabot. Parang may kuryenteng dumaloy
mula sa kamay ng matanda papunta sa kanya. Nagpasalamat si Nico at isinilid ang pen sa bulsa ng kanyang putikang polo sa tapat ng kanyang dibdib. Tinaboy na siya ng matanda at sinabihang, huwag hayaang pigilan siya ng bagyo. Tumango si Nico. Isang huling tingin kay Lola Lourdes at pagkatapos ay tumalikod na siya. Nagsimula siyang tumakbo. Tumakbo siya sa gitna ng baha. Tumakbo siya habang hinahampas ng hangin. Tumakbo siya kahit masakit ang binti. Ang putik sa kanyang katawan ay unting natutuyo, pero hindi siya huminto. Ang kanyang sapatos ay nasa loob ng bagkaya, ang kanyang mga paa ay sumasalpok sa bawat bato at bubong sa baha. Pero hindi niya ininda. Si Nico ay isang mandirigma na sumusugod sa digmaan. Armado, hindi ng espada, kundi ng isang lumang fountain pen at ng isang basag na pangarap na pilit niyang binubuo. Ang Teodoro Group ay naghihintay at hindi nila alam na ang paparating ay hindi isang ordinaryong aplikante, kundi isang bagyo. Sa mata ng mapanghusga, ang dumi sa damit ay dumi na rin ng pagkatao. Ang Teodoro Tower ay isang higanteng gusali na gawa sa salamin at bakal na tila tumutusok sa madilim na langit ng Makati. Kahit may bagyo sa labas, ang loob nito ay kumikinang sa liwanag ng libong ilaw. Tuyo, mabango, at protektado ito mula sa karasan ng kalikasan. Ito ay maituturing na isang palasyo ng mga Diyos ng negosyo. At sa paanan ng palasyong ito, nakatayo si Nico. Hinihingal siya basa, at amoy kanal. 7:30 na ng umaga. May 3 minuto pa bago ang itinakdang oras ng interview. Ngunit pakiramdam ni Nico ay huli na siya sa lahat ng bagay sa buhay niya. Sinuot niya ang kanyang sapatos kanina sa may waiting sheet bago tumawid. Ngunit ngayon, kahit ang sapatos ay may bahid na rin ng putik. Ang kanyang buhok ay magulo at dikit sa noo dahil sa ulan. Ang puting polo ay hindi na maipagkakamaling puti. Ito ay tila isang abstract painting ng dumi at grasa. Uminga siya ng malalim habang pilit na inaayos ang sarili. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na utak. Ang puhunan dito at hindi ang damit. Lumapit siya sa umiikot na pintuan ng building. Sa loob, nakikita niya ang mga empleyadong Amerikana at mga babaeng hiyos na walang bahid ng ulan. Parang hindi sila galing sa parehong mundo. Akmang papasok na siya nang harangin siya ng isang maton na security guard. Malakas na sumigaw ang gwardya para pigilan siya. Ang guard ay may lalaking katawan, nakauniform ng maayos, at may pit ang hawak sa kaniyang bapon. Ang pangalan sa aniyang ay Sergeant Mendoza. Galit na tinanong ng gwardya kung saan siya pupunta habang tinutulak si Nico gamit ang dulo ng baton, palayo sa pinto. Ang tingin niya kay Nico ay parang nakakita siya ng ipis na gumagapang sa cake. Sinabi nitong bawal mamalimos doon at pinalaya siya papunta sa side na mula si Nico. Ang hiya ay parang mainit na tubig na ibinuhos sa kanya. Mabilis na sumagot si Nico at pilit na pinapatatag ang boses. Sinabi niyang hindi siya mamamalimos, kundi isang aplikante na may interview. Tumawa ng malakas ang guard. Isang tawang insulto na umalingaw-ngaw sa labas ng building. Nang uuyam na tinanong nito kung ano ang a-applyan ni Nico, kung basahan ba o janitor. Sumagot si Nico ng taas noo kahit nanginginig ang tuhod na siya ay apply bilang junior finance analyst. Lalong humagalpak ng tawa ang guard. Kinuweston nito ang posisyon dahil sa itsura ni Nico. Sinabi nitong amoy estero ang binata at baka pagpasok pa lang ay tumunog na ang fire alarm sa baho nito. May ilang tao sa lobby na napatingin sa labas. Nakikita ni Nico ang mga mata nila na mapanghusga at diring-diri. Nagmakaawa si Nico
Ipinaliwanag niyang naaksidente siya dahil tumulong siya sa isang matanda sa baha. Ipinagpilitan niyang may appointment siya. At nagpakilala bilang Nico Santos. Pulyaw na sumagot ang gwardiya at hinarangan ng tuluyan ng pinto gamit ang malaki nitong katawan. Sinabi nitong wala siyang pakialam kahit niligtas pa ni Nico ang presidente. Ang patakaran daw ng building ay strictly formalong attire at ang suot ni Nico ay maituturing na basura. Pinalaan siya nito na umalis na bago pa siya kaladkarin. Tumingin si Nico sa relo niya. 7, 45 na. Kinabahan na siya. Kung hindi siya makakapasok ngayon, tapos na ang lahat. Lumapit si Nico at halos magmakaawa na. Kinuha niya ang folder sa loob ng jacket niya. Medyo basa na ang gilid nito, pero buo pa ang papel. Ipinakita niya ang ICSA permit na may pirma ni Mr. Dennis D. Real nang oras sinabi niyang ang gwardiya ang malalago. Kapag hindi siya nakarating, binanggit ni Nico ang pangalan ng war manager bilang huling baraha. Natigilan ng guard nang marinig ang pangalan. Ilal. Alam ng lahat na masungit at terror ang war manager na yon. Hinablot ng guard ang papel. Tiningnan ito ng masama. Tapos tiningnan si Nico mula ulo hanggang paa. Umulong ang guard na nakakahiya daw ang itsura ni Nico. Pinalibag niya pabalik ang papel at sinabing papasukin niya ito. Nakahinga ng maluwag si Nico at nagpasalamat ngunit pinutol siyang. Guard. Sinabi nitong hindi siya dadaan sa main entrance. Tinuro ng gwardya ang isang madilim na iskinita sa gilid ng building kung saan naroon ang tapunan ng basura. Doon daw ang service entrance o delivery bay kung saan dumadaan ang mga basura at supply. Sinabi nitong doon, bagay si Nico. Parang sinampal si Nico sa narinig, pero wala siyang choice. Mapait na nagpasalamat si Nico. Naglakad siya papunta sa likod ng building sa gitna ng ulan, habang ang guard ay nakatingin sa kanya nang may pandidi pagpasok niya sa service entrance. Sinalubong siya ng amoy ng diesel at nabubulok na pagkain mula sa mga basurahan. Sumakay siya sa service elevator kasabay ng mga janitor na may tulak na mga mop at timba. Kahit ang mga janitor ay lumayo sa kanya at nagtakip ng ilong. Naisip ni Nico na mas mabaho pa siya sa basurahan. Napahawak siya sa kanyang dibdib kung saan nakatago ang fountain pen ni Lola Lord. Pinaalalahanan niya ang sarili na ipakita sa kanila na kahit puno siyang putik, ang puso niya ay ginto. Uminga siya ng malalim. Tumunog ang elevator nang bumukas ito sa 30th floor, ang Executive Recruitment Center. Pagbukas ng pinto, bumungad kay Nico ang isang mundo ng karangyaan. Makapal na carpet, malamig na aircon na amoy lavender, at mga dingding na gawa sa mahogani. Sa gitna ng silid may mga sofa, kung saan nakaupo ang humigit, kumulangs aplikante. Lahat sila ay mukhang galing sa mga magazine. Ang mga lalaki ay naka-Armani suits, plansado ang buhok, at makikinis ang bala. Ang mga babae ay naka-blazer pearl earrings at amoy mamahaling pabango. Nang humakbang si Nico palabas ng elevator, tumahik ang buong kwarto. Literal na tumigil ang mundo. Ang putik na tumutulo mula sa laylayan ng pantalon ni Nico ay pumatak sa beige na carpet. Isang pumatak ang maitim na putik. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Isang babaeng aplikante sa unahan ang nagtakip ng ilong gamit ang mamahaling panyo at nagtanong kung bakit may pulubi na nakapasok doon. Isang lalaking aplikante naman na mukhang anak, mayaman, at may suot na Rolex, ang tumawag sa security at sinabing may nakapasok na ligaw na aso. Hindi sila pinansin ni Nico. Diretso siyang naglakad papunta sa receptionist. Bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng bakas ng putik.
Ang receptionist, isang magandang babae, na may makapal na makeup ay napatayo sa gula. Nagtanong ito kung delivery boy ba si Nico, at sinabing sa pantry, ang daan hindi sa reception. Inabot ni Nico ang kanyang folder, at nagpakilala. Bilang Nico Santos, sinubukan niyang huwag manginig ang boses habang sinasabing aplikante siya para sa 8:00 ng umaga. Nanlaki ang mata ng receptionist. Tiningnan niya ang papel tapos kay Nico, tapos sa papel ulit. Hindi niya gustong hawakan ang folder dahil may mansa ito ng putik. Hindi makapaniwala ang receptionist na siya ang magna cum laude na nasa listahan. Kinumpirma ito ni Nico ng magalang. Bago pa makasagot ang receptionist, bumukas ang malaking pinto ng conference room. Lumabas ang isang lalaki. Si Dennis Villarreal, ang manager. Si Dennis ay nasa 40s, mataba kalbo, pero pilit tinatakpan ng iilang hibla ng buhok at mukhang laging galit sa mundo. Suot niya ang isang 3-piece suit na halatang masikip sa tiyan. Sumigaw si Dennis at nagtanong kung anong kaguluhan yon at bakit ang baho ng paligid. Nakita niya si Nico. Ang mukha ni Dennis ay dumaan sa ibang emosyon, gulat, galit, at sa huli, isang nakakamatay na ngisi ng pangungutya. Naglakad si Dennis palapit kay Nico. Uminto siya ng 2 dangkal ang layo na gabas ng panyo at nagtakip ng ilong. Gamit ang kanyang peking Montblanc pen, tinuro ni Dennis si Nico at tinanong kung siya ba ang ipinagmamalaki sa recommendation letter. Magalang na sumagot si Nico ng opo. Tumawa si Dennis ng mapakla. Umarap siya sa ibang aplikante. Sinabi niyang si Nico ay ang perpektong halimbawa ng kawalan ng profesionalismo na mula si Nico. Gusto niyang magpaliwanag, pero hindi siya binigyan ng pagkakataon. Sinubukan niyang huminging pasensya at ipaliwanag na may bagyo at tumulong siya sa aksidente. Pinutol siya ni Dennis at sinabing wala siyang pakialam sa drama nito. Lumapit si Dennis sa tinga ni Nico at bumulong ng may diin. Sinabi niyang opisina iyon ng mga future leaders at hindi shelter para sa mga squatter. Inakusahan siya nitong dinumihan ng carpet. Sinyasa ni Dennis ang janitor na nasa gilid. Inutusan niya itong imop ang sahig sa paan ni Nico at spray ng LOL sa hangin sa paligid ng binata dahil baka raw may bakterya ito. Naghagik ng ibang aplikante. Si Nico ay nakatayo lang doon habang nililinis ng janitor ang sahig sa paligid ng sapatos niya. Tila ba siya ay isang basurahan na kailangang linisin. Umingpit ang hawak ni Nico sa folder niya. Ang fountain pen sa kanyang bulsa ay parang bumibigat. Pinaaalalahanan siya na huwag sumabog at tandaan ang kanyang sakripisyo para kay Lola Lourdes. Tinuro ni Dennis ang isang upuan sa sulok malapit sa fire extinguisher at inutusan si Nico na maupo doon. Pinalaan siya nitong huwag didikit sa iba, baka mahawa sila ng kahirapan. Naglakad si Nico papunta sa sulok habang ang mga mata ng lahat ay nakatusok sa kanyang likuran. Umupo siya. Iisa. Pero sa loob ng conference room, hindi alam ni Dennis na may isa pang pares ng mata ang nakamasid sa CCTV. Isang pares ng matang pagod malungkot, pero matalas ang mga mata ng chairman. Ang tunay na tapang ay hindi ang pagsigaw, kundi ang pananatiling nakatayo. Kahit ang buong mundo ay pilit kang pinaluluhod. Tinawag na ng receptionist ang susunod na aplikante. Ang pagbanggit sa pangalan ni Nico Santos ay tila isang hatol ng kamatayan. Tumayo si Nico mula sa sulok kung saan siya itinapon. Ang upuan niya ay may naiwang kaunting mansa ng putik. Isang paalala ng kanyang pinagdaanan kanina. Inayos niya ang gusot at maruming kwelyo ng kanyang polo. Hinila niya pababa ang manggas ng kanyang jacket para matakpan ang grasa sa kanyang braso. Pagpasok niya sa conference room,
Bumungad sa kanya ang lamig na mas matindi pa sa bagyo sa labas. Ito ay lamig ng kapangyarihan. Ang kwarto ay malawak. Sa gitna ay may isang mahabang mesa na gawa sa mahogani at kasingkintab ng salamin. Sa kabilang dulo, nakaupo ang 5 panelists. Ang mga hurado ng kanyang kapalaran. Sa gitna nakaupo si Dennis Villarreal, ang manager, na nakangisi na parang isang buhay ang nakakita ng masarap na karn. Sa kaliwa at kanan niya ay ang Head of Finance, isang matandang babae na nakataas ang kilay, at ang operations manager, isang lalaking naglalaro ng tablet at hindi man lang tumitingin sa kanya. Pero ang nakatawag ng pansin ni Nico ay ang tao sa pinakadulo sa isang madilim na sulok ng kwarto malayo sa ilaw ng chandelier. Isang matandang lalaki. Nakasuot ito ng dark gray suit na halatang pasadya ang tabas. Ang buhok nito ay puti na at maayos na nakahawi paikot. Nakasuot siya ng tinted glasses. Kahit nasa loob ng kwarto kaya, hindi makita ni Nico ang mga mata nito. Tahimik lang ito. Walang papel, walang laptop. Parang isang rebulto na nagmamasid. Nagtanong si Nico sa kanyang isip kung sino ang matandang yon, kung isa ba itong observer. Inutusan siya ni Dennis na maupo sabay. Tawag sa kanya na taong putik at humalakak ng mahina na pangisirin ng finance. Umupo si Nico sa iisang silya sa gitna ng kwarto. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na iniimbestigahan. Pumati si Nico ng magandang umaga sa kanilang lahat. Ang boses niya ay malinaw, buo, at puno ng respeto. Wala ni katiting na bakas ng takot. Nagpakilala siya bilang Nico Santos pa, at magnaong loud. Pinutol siya agad ni Dennis. Amag na itinaas ni Dennis ang resume ni Nico, gamit ang dulo ng 2 daliri, na parang nandidiri siya sa papel. Sinabi nitong alam na nila ang credentials ni Nico. Mataas ang gradis at board exam rating. Ngunit tinanong siya ni Dennis kung alam ba niya ang pinaka-importanting asset ng Teodoro Group. Mabilis na sumagot si Nico na ito ay excellence at integrity. Sumigaw si Dennis, na mali ang sagot. Pinagsak niya ang kamay sa mesa. Sinabi niyang imahe ang pinaka-importante. Sila raw ang mukha ng korporasyon sa Pilipinas. At tinanong niya si Nico kung sa tingin ba nito ang isang taong amoy kanal at mukhang basahan ay nababagay sa imaheng iyon. Tumahimik ang buong kwarto. Angin niyang ugong ng aircon ang naririnig. Sumagot si Nico ng diretsyo sa mata ni Dennis. Sinabi niyang may dalidriyasan siya. Nasira ang suot niya dahil tumulong siya sa isang matandang babae na halos mamatay sa baha. Pinili niyang iligtas ang buhay nito kaysa sa kanyang damit. Sarkastikong pumalakpak si Dennis ang mabagal. Tinawag niyang bayani at Superman si Nico. Umaling si Dennis sa ibang panelists. Sinabi niyang gumagawa lang ng kwento si Nico para pagtakpan ng kapabayaan nito. Tinawag niya itong full-time management. Sinabi niyang kung maaga itong umalis o may kotse, hindi sana ito nadumihan. Ininsulto niya si Nico at sinabing wala itong kotse dahil mahirap lang ito. Kumuyom ang kamao ni Nico sa ilalim ng mesa. Ang salitang mahirap ay binigkas ni Dennis na parang isang sakit. Matigas na sumagot si Nico na ang kahirapan ay hindi hadlang sa kakayahan. Tinaasan siya ng kilay ng finance. Tinanong nito kung paano nila pagkakatiwalaan si Nico na humawak ng milyong pondo ng kumpanya kung sarili nitong kalinisan na hindi nito mamanage. Tinuro niya ang putik sa sahig na galing sa sapatos ni Nico. Tumingin si Nico sa kanyang sapatos. May maliit na piraso ng tuyong putik ang nahulog sa makintab na tiles. Yumuko si Nico at humingi ng pasensya. Sinabi ni Dennis
natapos na ang usapan. Kinuha niya ang resume ni Nico, ang orihinal na kopya, na may gold seal ng universidad, at tinaas ito sa air. Sinabi ni Dennis na sayang dahil matalino sana si Nico, pero hindi raw nila kailangan ng charity case doon. Sinabi niyang may pamangkin siyang apply din sa posisyong yon na nakakotse mabango at galing sa matinong pamilya. Iyon daw ang kailangan nila. Napagtanto ni Nico na nepotismo ang dahilan kaya ganito kagalit si Dennis. Gusto nitong ipasok ang kamag-anak. Desperadong nakiusap si Nico na tingnan naman ang skills niya. Hinamon niya silang bigyan siya ng accounting problem at sasagutin niya ito on the spot. Sinagot siya ni Dennis na ang skills niya ay walang kwenta kung wala siyang class. At sa isang iglap na dumurog sa puso ni Nico, narinig ang malutong na tunog ng pagkapunit ng papel. Pinunit ni Dennis ang resume ni Nico sa gitna. Ang tunog ng papel na napupunit ay parang tunog ng buto na nababali sa katahimikan ng kwarto. Hindi pa nakontento punit pa ito ni Dennis hanggang maging maliliit na piraso. Pagkatapos sinagis niya ang mga piraso ng papel sa mukha ni Nico. Ang mga puting piraso ng papel ay umulan sa paligid ni Nico. Tumapos sa kanyang buhok, sa kanyang balikat, at sa kanyang maruming kandungan. Pinalaya siya ni Dennis at binawalang dalhin ng bakterya niya sa ibang floor. Tumulo ang luha sa mata ni Nico, pero hindi niya ito pinahalata. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang dugo. Tapos, nawala na. Ang pangarap niya ang asa niyang makaahon sa hirap ay nasa sahig na kasama ng putik. Dahang tumayo si Nico. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya lumuhod. Yumuko siya para pulutin ang mga piraso ng kanyang resin. Kahit basura na ang tingin nila sa kanya, hindi niya iiwan ang kanyang pangalan na tinapakan nila. Mahina, pero buo ang loob na nagpasalamat si Nico sa kanilang oras. Habang pinupulot niya ang mga papel, yumuko siya ng malalim sa kanyang pagyuko. Ang fountain pen na ibinigay ni Lola Lourdes ay dahang dumulas mula sa bulsa ng kanyang polo. Isang matining na tunog ng bakal, ang umalingaw-ngaw, tumama ang pen sa sahig. Gumulong ito sa ilalim ng mesa lampas sa sapatos ni Dennis, hanggang sa huminto ito sa paanan ng matandang lalaki, sa madilim na sulok. Ang lalaki, na kanina pa, tahimik at walang kibo ay biglang gumalaw. Iumuko ang matanda at pinulot ang pen. Sa sandaling mahawakan niya ang pen, natigilan siya. Tinanggal niya ang kanyang tinted glasses. Nakita ni Nico ang mga mata ng matanda na nanlalaki at nanginginig. Ang matanda ay tumingin sa pen. Sa takip nito, may nakaukit na inisyal na halos burado na ng panahon, pero kilala ng matanda. 1980 Antonio Deodoro. Iglang tumayo ang matanda. Kumalabog ang upuan sa lakas ng pagtayo niya. Garalgal ang boses na tinanong ng matanda. Kung saan nakuha ni Nico ang pen. Nanginginig ang kamay niyang hawak ito. Tumingin si Dennis sa matanda at tinawag itong Chairman Antonio. Nagtataka sa reaksyon nito. Malakas na sumigaw si Antonio at pinatahimik si Dennis. Ang boses ni Antonio ay parang kulob. Mas malakas pa sa bagyo sa labas. Napatalon si Dennis sa gulat at nabitawan ng Vito Finance ang kanyang boten. Lahat ay napatingin kay Chairman Antonio ang ari ng buong imperyo na ngayon ay mukhang nakakita ng multo. Naglakad si Antonio palapit kay Nico. Hindi niya inunda ang putik sa sahig. Tumayo siya sa harap ni Nico. Hawak ang pen na parang ito ang pinakamahalagang diamante sa mundo. Sa malumanay na boses na puno ng pagmamadali, tinanong ni Antonio kung sino ang nagbigay niyon kay Nico. Inutusan niya ang binata na sabihin sa kanya. Ngayon din. Tumingin si Nico kay Chairman Antonio
pagkatapos sa pen, at pagkatapos kay Dennis na namumutla na sa takot. Sinabi ni Nico na isang matanda ang nagbigay niyon. Si Lola Lourdes, ang babaeng iniligtas niya sa baha. Umagsak ang balikat ni Antonio. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Pinulong niya sa sarili na buhay pa ang matanda. Nagpasalamat siya sa Diyos. Ang utang na loob ay isang gintong kadena. Hindi ito kalawangin, hindi mapapatid, at habang buhay na uugnay sa dalawang kaluluwa. Ang katahimikan sa loob ng conference room ay tila nakabibingi. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Chairman Antonio Teodoro. Mahigpit niyang hawak ang fountain pen sa kanyang dibdib habang nakapikit. Patuloy na dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Para sa mga taong nasa loob ng kwarto si Dennis, ang city, at ang iba pang panelist, ito ay isang nakakatakot na eksena. Ang tinaguriang Iron Man ng business world. Ang taong kinatatakutan ng mga kakompetensya ay umiiyak sa harap ng isang aplikanteng puno ng putik. Nanginginig ang boses na tinawag ni Dennis, ang chairman. Nagbaka sakali siyang ninakaw lang ni Nico, ang pen, dahil sa itsura nitong taga-squatter. Imbis na sumagot, dahang iminulat ni Antonio ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Dennis. Ang tingin niya ay walang galit, ngunit puno ng lamig na tumagos hanggang sa buto ng manager. Mahinaong sinabi ni Antonio na sa loob ng 40 taon hinanap niya ang may-ari ng pen na yon. Nagbayad siya ng mga private investigator at nagpa-publish ng mga ads sa Daryoyo, ngunit wala siyang nahanap. Umarap si Antonio kay Nico. Hinawakan niya ang balikat ng binata, hindi nandidiri sa putik o sa basa. Ipinagpatuloy ni Antonio ang pagsasalita at sinabing ngayon dinala ng batang yun ng may-ari ng pen sa kanya. Ang batang tinawag ni Dennis na basura. Napalunok si Dennis. Alam niyang may malaking mali sa nangyayari. Tinawag ni Antonio si Nico at tinanong kung sigurado ba ito. Inilarawan niya si Lourdes bilang isang maliit na babae na may nunal sa gilid ng mata. Naguguluhan man ay sumagot si Nico ng opo. Sinabi niyang Lola Lourdes, ang tawag sa matanda na isang basurera sa lugar nila sa San Andres. Ibinigay daw nito ang pen sa isang lalaking gutom noon. Napasinghat si Antonio, parang may sumuntok sa tiyan niya. Pumalik sa kanyang ala ang taong 1,980 at 3 ang Maynila ay magulo noon. Katatapos lang ng pagbagsak ng ekonomiya. Si Antonio ay 30 taong gulang pa lamang, isang bigong negosyante. Nalugi ang kanyang unang kumpanya dahil sa panloloko ng partner. Nawala ang bahay niya, ang kotse, at ang asawa. Wala siyang natira, kundi ang suot niyang damit at ang fountain pen na regalo ng kanyang ama. 3 araw na siyang hindi kumakain noon. Nakaupo siya sa gilid ng isang karinderya sa Quiapo. Sa ilalim ng ulan, nanginginig sa gutom at lagnat. Hinihintay na lang niyang mamatay. Doon lumapit ang isang dalagang servidora. Siya si Lord. Hindi siya mayaman. Katunayan, siya mismo ay hirap din sa buhay. Pero nang makita niya si Antonio, inabutan niya ito ng isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Naalala ni Antonio ang matamis na ngiti ni Lourdes nang sabihin nitong libre na ang pagkain. Hindi lang yon. Nang malaman ni Lord na wala nang matutuluyan si Antonio at palak na nitong tumalon sa pasigriler, ibinigay ni Lourdes ang naipon niyang sweldo kay Sio. Malaking halaga na yon noong panahon na yon. Sinabihan siya ni Lourdes na gamitin ang pera para umpisa ulit dahil sayang ang talino niya kung mamamatay lang siya doon. Umiiyak na tinanggap ni Antonio ang pera noon. Bilang kapalit, ibinigay niya ang tanging yaman na natitira sa kanya, ang fountain pen. Nangako siya kay Lourdes na pabalik siya
Sinabi niyang kapag mayaman na siya, babalik siya para suklian ang kabutihan nito. Iniwan niya ang pen, bilang tanda ng kanyang pango. Pero naging malupit ang tadhana. Nang makabangon si Antonio, at bumalik makalipas ang 5 taon, wala na ang karenderya. Nasunog daw ang lugar. Wala nang nakakakilala kay Lourdes. Akala niya, patay na ito. Umalik si Antonio sa kasalukuyan. Asag, ang boses na inulit niyang buhay si Lourdes. Hindi siya makapaniwala na nasa San Andres ito at namumulot ng basura. Ang sakit ng katotohanan ay parang kutsilyo sa puso ni Antonio habang siya ay natutulog sa mansyon at kumakain ng steak. Ang babaeng nagligtas sa kanya ay nagkakalkal ng basura para mabuhay. Sinabi ni Nico na kailangan nilang puntahan ng matanda dahil nasa panganib ito. Pinabaha ang lugar nila at may sakit si Lola Lourdes. Biglang bumalik ang pagiging CEO ni Antonio. Ang luha ay napalitan ng aksyon. Tinawagan niya ang Chief of Security sa intercom. Inutos niyang ihanda ang sasakyan. Ang Land Cruiser na yun din. Lumingon siya kay Dennis. Matigas na sinabi ni Antonio na tapos na ang interview, ngunit hindi pa sila tapos mag-usap. Inutusan niya si Dennis na manatili sa opisina nito at huwag aalis hangga hindi siya nakakabalik. Nanginginig na sumagot si Dennis ng opo. Pumaling si Antonio kay Nico. Inayan niya ang binata na sumama para ituro kung nasaan si Lola Lourdes. Alinlangan si Nico. Tiningnan niya ang sarili at sinabing madumi siya para sa sasakyan ng chairman. Sumigaw si Antonio na wala siyang pakialam sa sasakyan. Hindi siya galit kay Nico, kundi galit sa sitwasyon. Hinawakan niya ang braso ni Nico at hinila ito palabas ng conference room. Lumabas sila sa hallway. Ang mga empleyado ay nagulat nang makita ang chairman na naglalakad kasama ang isang taong grasa. Hinabol sila ng sekretarya at pinaalala ang meeting kasama ang board of directors at mga investors mula sa Japan. Uminto si Antonio at lumingon. Inutos niyang kanselahin ang lahat. Sinabi niya sa sekretarya na may mas mahalaga siyang appointment sa taong nagbigay sa kanya ng buhay na tinatamasan niya ngayon. Pumasok sila sa private elevator. Habang bumababa sila, tinanong ni Antonio ang pangalan ni Nico. Sumagot ang binata na siya si Nico Santos. Tumango si Antonio. Tinanong niya kung bakit tinulungan ni Nico ang matanda. Ipinaalala niya na sinabi ng binata kanina na importante ang interview. Tinanong niya kung bakit isinakripisyo ni Nico ang kinabukasan para sa isang matandang basurera. Tumingin si Nico sa refleksyon niya sa pinto ng elevator. Sinagot niya si Antonio. Sinabi niyang noong namatay ang mga magulang niya na realize niya na ang posisyon at pera ay nawawala. Pero ang buhay ng tao kapag nawala ay hindi na mababawi. Kung iniwan niya si Lola Lourdes doon, baka naging manager na siya. Pero habang buhay, naman siyang dadalawin ng konsensya niya, hindi raw niya kayang mabuhay ng ganon. Tinitigan siya ni Antonio. Sa unang pagkakataon, nakakita si Antonyong isang taong katulad niya noong bata pa siya, may prinsipyo at may puso. Ayunan siya ni Antonio. Sinabi ng chairman na si Nico, ang class ng tao na hinahanap niya. Tumunog ang elevator nang bumukas ito sa business parking. Nakahanda na ang itim na bulletproof chili. Nakabukas ang makina at nakahanda ang convoy ng mga security. Pinasakay ni Antonio si Nico. Sumakay si Nico sa leather seat ng napakamahal na sasakyan. Ang putik sa pantalon niya ay dumikit sa upuan, pero walang pumuna. Inutusan ni Antonio ang driver na pumunta sa San Andres, Manila, at bilisan ang takbo.
Sinabi niyang sagasaan ang baha. Habang umaandar, ang sasakyan palabas ng building at sumusugod sa malakas na ulan at hangin, si Antonio ay nakatingin sa labas ng bintana. Hawak pa rin niya ang pen. Sa isip niya, kinakausap niya si Lourdes. Hinihiling niyang hintayin siya nito at humihingi siya ng tawad kung natagalan siya. Sa isip ni Antonio, hindi ito isang risky mission. Ito ay isang redemption. At sino ang humarang sa kanya? Auman o bagyo ay tatamaan ng kulog ng kanyang galit. Samantala, sa San Andres, ang bagyo ay hindi lang galing sa langit. May bagyong paparating sa bahay ni Lola Lourdes sa anyo ng isang malupit na tao. May mga taong mas masahol pa sa bagyo. Ang bagyo ay naninira dahil sa kalikasan, pero ang tao ay naninira dahil sa kasakiman. Sa barangay San Andres 9 na ng umaga, ang tubig, baha ay lampas na sa tuhod. Kulay, itim, ito. Amoy imbonal, at may lumulutang na mga plastik patay na daga, at dumi ng tao. Sa dulo ng isang masikip na iskinita, nakatayo ang isang apartment na gawa sa hollow blocks na hindi man lang napalitada. Ito ang tinaguriang kaharian ni Aling Imelda. Si Imelda, na 65 taong gulang, ay kilala sa tawag na Dragon Lady ng San Andres. Mataba siya, laging nakapustiso na hindi sukat at laging may dalang pamaypay at lagayan ng barya. Siya ang may-ari ng 10 kwartong paupahan sa lugar na ito at kilala siyang walang sinasanto pagdating sa paniningil. Ngayon sa gitna ng bagyong ambon nakatayo si Imelda sa harap ng pintuan ng pinakadulong kwarto, ang kwarto ni Lola Lourdes. Nakakapote siyang dilaw at nakabota, habang ang dalawa niyang tauhan na mga lasinggo sa kanto na binabayaran niya ng alak ay nasa likuran niya. Malakas na kinalampag ni Imelda ang pinto na gawa sa manipis na plywood. Sumigaw si Imelda at inutusan si Lourdes na lumabas. Ang boses niya ay nangingibabaw sa ingay ng ulan. Sinumbatan niya ang matanda na 2 buwan nang hindi nagbabayad at ipinaalalang hindi charity ang paupahan niya. Umukas ng kaunti ang pinto. Sumilip ang mukha ni Lola Lourdes. Maputla siya, nanginginig sa lamig at may sugat pa sa noo mula sa aksidente kanina. Nakabalot siya sa isang lumang kumot na may butas. Mahinang humingi ng pasensya si Lola Lourdes. Ipinaliwanag niyang nasira ang karito niya kanina kaya hindi niya naibenta ang mga karton. Puliyaw na sumagot si Imelda. Dinuro niya ang mukha ng matanda at sinabing hindi niya iyon problema. Ang problema niya ay ang pera niya. Naniningili siya ng libongo ngayon din at nagbantang palalayasin ng matanda kung wala itong maibabayad. Lumuhod si Lola Lourdes sa basang semento at nagmakaawa. Hinawakan niya ang laylayan ng kapote ni Imelda. Nakiusap siyang maawa dahil bumabagyo at wala siyang mapupuntahan. Nangako siyang maghahanap ng paraan kinabukasan. Hinawi ni Imelda ang kamay ng matanda na parang nandidiri. Sumbat ni Imelda na ilang beses na niyang narinig ang pangakong bukas. Umarat si Imelda sa mga tauhan niya. Inutusan niya ang mga ito na ilabas ang mga gamit ng matanda. Ngayon din sinabi niyang lilinisin ang kwarto dahil may bagong upa kinabukasan na nagbayad ng advance. Sumigaw si Lola Lourdes at nagmakaawa. Sinubukan niyang harangan ng pinto, pero tinulak lang siya ng isang tauhan ni Imelda. Tumalsik ang matanda at bumagsak sa baha. Pumasok ang mga lalaki sa loob ng maliit na kwarto. Wala naman talagang masyadong gamit si Lola Lourdes. Isang banig, ilang pirasong damit, isang lumang radyo, at isang karton na naglalaman ng mga lumang litrato. Isang mabilis na paghawi ang ginawa ng mga lalaki at lumipad ang banig palabas ng pinto hanggang sa bumagsak ito sa putikan. Sinunod nilang ihagis ang radyo. Narinig ang pagkabasag nito nang tumama sa semento. Umiyak si Lola Lourdes nang makita ang mga damit at radyo niya.
Gumapang siya sa putik para pulutin ang mga gamit, pero tinatapakan lang ito ng mga tauhan ni Imelda habang nagtatawanan. Sumigaw si Imelda na bagay daw yon sa basura. Ininsulto niya si Lola Lourdes at sinabing pabigat ito sa lipunan kaya dapat ay na lang ito o sa sementeryo. Sa loob ng kwarto, kinuha ng isang tauhan ang kalton ng mga litrato. Ito ang pinakainiingatan ni Lola Lourdes. Ito ang mga litrato ng namatay niyang asawa at anak. At ang iisang litrato niya noong bata pa siya na nakauniporme sa karinderya. Sumigaw si Lola Lourdes at sinabing, "Huwag iyong galawin." Tumayo siya at pilit na inaabot ang karton. Ngunit nagtanong lang ang lalaki, kung basura, din ba yon? Pinuksan ng lalaki ang karton at inihagis ang laman nito sa air. Ang mga lumang black and white photos ay nilipad ng hangin. Isa silang bumagsak sa maitim na tubig ng baha. Ang mukha ng asawa ni Lola. Ang ngiti ng anak niya lahat ay unting nilamon ng putik at tubig. Isang sigaw ng matinding sakit ang lumabas sa bibig ni Lola Lourdes. Para siyang pinapatay ng paulit-ulit. Lumusong siya sa bahara na ang mga ito. Nawala na. Isang kapitbahay na nakadungaw ang sumigaw na tama na yon dahil sobra na si Aling Imelda lalo pa, bumabagyo. Ngunit binantaan ni Imelda ang kapitbahay na manahimik kung ayaw nitong siya ang isunod na palayasin. Tumahimik ang kapitbahay sa takot. Lumapit si Imelda kay Lola Lourdes na nakaluhod sa bahay, yakap ang mga basang litrato. Tinanong niya kung aalis na ba ang matanda o kailangan pa niyang kalagkarin ito. Tumingala si Lola Lourdes. Puno ng luha at putik ang mukha niya. Ang dating matulunging babae na nagbigay ng lahat sa isang estranghero. Noong ngayon ay tinanggalan ng lahat ng dignidad. Pinulong niya kay Imelda na napakasama nito at may araw din ito sa Diyos. Ngumis si Imelda at sinabing wala siyang pakialam sa Diyos ng matanda. Ang Diyos daw doon ay pera at wala si Lola Lourdes noon. Akmang sisipain ni Imelda si Lola Lourdes para paalisin ito sa tapat ng pinto nang biglang may narinig silang tunog. Isang malakas na busina ang umalingaw-ngaw sa iskinita. Ang paulit-ulit. Hindi ito busina ng tricycle o jeep. Ito ay busina ng isang malaking sasakyan. Isang busina na nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Napahinto si Imelda at ang mga tauhan niya. Lumingon sila sa bungad ng iskinita. Doon humahawi ang baha. 3 itim na siyuli ang pumasok sa masikip na daan. Ang una ay isang Toyota Land Cruiser na may mga ilaw na kumikislap. Ang mga gulong nito ay malalaki kayang suungin ng baha. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nakakasilaw, tumatama sa mukha ni Alda. Uminto ang mga sasakyan sa tapat mismo ng bahay. Umukas ang mga pinto. Unang lumabas ang 4 na lalaking nakaitim na raincoat at malalaki ang katawan. Sila ang mga security. Agad nilang pinalibutan ang lugar at tinulak palayo ang mga osisero. Sumunod na lumabas sa gitnang sasakyan si Nico. Nakilala ni Imelda si Nico. Nagtaka siya kung anong ginagawa ng ulilang accountant sa kotseng iyon. Pero hindi si Nico ang pakay nila. Umukas ang pinto sa likod ng Land Cruiser. Isang bodyguard ang nagbukas ng malaking itim na payong at lumabas si Chairman Antonio Teodoro. Kahit nasa gitna ng baha, ang tindig ni Antonio ay nakakatakot. So, ang kaniyang grasyon, basa na ang nailayan ng pantalon, pero ang aura niya ay parang isang hari na bumaba sa lupa para maghatid ng pangusap. Nanlaki ang mata ni Imelda. Kilala niya ang mukhang iyon. Nakikita niya yon sa tili sa diaro at sa mga billboards. Nanginginig ang puhod na binulong niya ang pangalan ni Teodoro.
Nakita ni Antonio ang eksena, ang mga gamit na nagkalat sa putikan, ang mga basang litrato, at si Lola Lourdes na nakaluhod sa baha umiyak, habang nakatayo sa harap niya si Imelda na akmang mananakit. Ang mukha ni Antonio ay nagdilim. Ang galit sa kanyang mga mata ay mas matalim pa sa kidlat. Tinawag ni Antonio si Lourdes sa isang malakas na sigaw. Tumakbo siya palapit, hindi na inintindi ang payong. Lumusong siya sa bahauhod sa tabi ni Lola Lourdes. Tinanong ni Antonio kung anong ginawa nila sa matanda, habang tinatanggal ang kanyang coat para ibalot sa nanginginig na katawan nito. Tumingin si Lola Lourdes kay Antonio. Malabo ang paningin niya, pero may naaninag siyang pamilyar sa mukha ng lalaki. Tinanong niya kung sino ito. Umiiyak na sumagot si Antonio. Nagpakilala siya bilang si Toning. Ang lalaking pinakain ni Lourdes ng arroz caldo at ang lalaking binigyan nito ng pen. Napahawak si Lola Lourdes sa pisngi ni Antonio at tinanong kung buhay pa ba ito. Sumagot si Antonio na buhay siya dahil kay Lourdes. Niyakap niya ng mahigpit ang matanda. Pagkatapos dahang tumayo si Antonio. Umarap siya kay Imelda. Kung kanina ay malumanay siya kay Lola Lourdes, na yon ay parang demonyo ang itsura niya sa galit nang tumingin siya kay Imelda. Tinuro ni Antonio si Imelda. Ang daliri niya ay nanginginig sa puot. Tinanong niya kung ito ba ang gumawa niyon. Napalunok si Imelda. Sinubukan niyang magpaliwanag kay Mr. Theodore na hindi niya alam nakakilala nito ang matanda. Katwiran niya, nagpapatupad lang siya ng rules dahil hindi nagbabayad si Lourdes. Sumigaw si Antonio at tinanong kung magkano ang utang ng matanda. Nayanig ang buong iskinita sa lakas ng boses niya. Halos hindi makapagsalitang sumagot si Imelda na 3 ay 000 ang utang. Sinensyasan ni Antonio ang kanyang chief of security. Inabot ng bodyguard ang isang attached case. Pinuksan ito ni Antonio sa harap ni Imelda. Puno ito ng mga bundo ng Pilipinas 0. Kumuha si Antonio ng isang bundo, Pilipinas 0, at sa isang kilos na puno ng dismaya at galit. Ihinagis niya ang pera sa mukha ni Imelda. Nagkalat ang pera sa baha. Lumutang ang mga papel na pera sa maruming tubig. Sinigaw ni Antonio si Imelda na ayan na ang pera nito. Sinabi niyang bilangin niyo ni Imelda sa putik dahil iyon ang nababagay sa kanya. Napaupo si Imelda sa gulat. Ang mga kapitbahay ay naglabasan, nagbubulungan at namangha sa nangyari. Tinawag ni Antonio si Nico. Mabilis na lumapit si Nico. Inutos ni Antonio na tulungan si Lourdes na sumakay sa kotse para dalhin sa Lux na yun din. Habang inaalalayan ni Nico si Lola Lourdes pasakay sa mamahaling kotse, lumingon si Antonio kay Imelda na ngayon ay namumulot ng pera sa baha na parang aso. Sa malamig na boses, binalaan ni Antonio si Imelda na huwag magsaya. Sinabi niyang tatawagan niya ang mayor at ang Bureau of Internal Revenue para ipaimbestiga ang apartment at lahat ng negosyo nito. Siniguro niyang iyon na ang huling araw na mananakit si Imelda ng kapwa. Pumasok si Antonio sa kotse. Iniwan nila si Imelda sa gitnang pahawak ang mga basang pera, Habang ang mga kapitbahay ay nagsimulang magtawanan at mangukya sa kanya. Ang karma ay dumating na at nakasakay ito sa Land Cruiser. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laman ng pitaka, kundi sa kung paano katratuhin ng mga taong pinahalagahan mo. 11 na ng umaga, nasa Luke's Medical Center sa Global City na sila. Ang executive suite sa pinakamataas na palapag ng ospital ay mas mukha pang 5-star hotel kaysa kwarto ng may sakit. May malambot na sofa, malaking flat-screen TV, at tanaw ang buong Bonifacio Global City mula sa bintana. Pero sa gitna ng karangyaang ito, ang nakahiga sa kama ay isang maliit at payat na matanda, si Lola Lourdes. Nakatulog na siya matapos siyang linisan, gamutin ang mga sugat at bigyan ng dextrose ang mga pinakamagaling na doktor.
Ang kanyang mga kayo at subat sa kamay ay naabalo na ng benda. Ang kanyang suot ay malinis at nabangong hospital gown. Sa gilid ng kama, nakaupo si Chairman Antonio. Hawak niya ang kamay ng matanda. Hindi siya umaalis sa pwesto niya simula nang dumating sila. Si Nico naman ay nasa sofa at nakapagpalit na rin ng damit. Ipinasuot sa kanya ng assistant ni Antonio ang isang spar suit ng chairman. Medyo maluwag pero malinis at desente. Pinasag ni Nico ang katahimikan. Sinabi niya kay Antonio na ayon sa Dr. pneumonia at malnutrition lang ang sakit ni Lola Lourdes kasama ang ilang sugat at pasa. Kagaling daw ito agad dahil matibay ang katawan ng matanda. Tumango si Antonio. Hindi inaalis ang tingin kay Lola Lourdes. Nagpasalamat si Antonio kay Nico. Sinabi niyang kung hindi dahil sa tapang ng binata kanina, baka wala na ang matanda ngayon. Umarat si Antonio kay Nico. Sa liwanag ng kwarto, kita ni Nico ang pagod sa mukha ng chairman. Pero nandoon din ang isang bagong ningning ng pag-asa. Nagkwento si Antonio. Sinabi niyang noong ibinigay ni Lord sa kanya ang pen at ang pera nito, nangako siya na babalik. Pero nang bumalik siya, uli na ang lahat. Akala raw niya ay habang buhay na niyang dadalhin ang utang na loob na yon sa hukay. Hinawakan ni Antonio ang fountain pen na nakapatong sa mesa. Sinabi niyang binigyan siya ni Nico ng pangalawang pagkakataon. Tumayo si Antonio at inayos ang kanyang coat. Umalik na ang aura ng pagiging chairman. Ang malungkot na matanda kanina ay napalitan na ulit ng titan of industry. Sa matalim na boses sinabi ni Antonio na oras na para ayusin ang isa pang gusot. Nagtakang nagtanong si Nico. Ipinaliwanag ni Antonio na ang tinutukoy niya ay ang nangyari sa opisina kanina. Ang pambabastos ni Dennis kay Nico. Sinabi niyang hindi niya palalampasin yon. Tumanggi si Nico at sinabing ayos lang yon sa kanya. Sanay na daw siya sa ganoon at ang importante ay ligtas si Lola. Umiling si Antonio. Sinabi niyang ang Teodoro Group ay itinayo niya sa pundasyon ng respeto at integridad. Ang ginawa ni Dennis ay hindi lang insulto kay Nico, kundi insulto rin sa kanya at sa ala ng kahirapan niya. Pinindot ni Antonio ang intercom sa tabi ng kama. Tinawag niya ang security na nasa labas. Inutos niyang ihanda ang sasakyan dahil babalik sila sa opisina at isasama niya si Nico. Kinabahan si Nico at nagtanong kung babalik ba siya doon. Alala siya na ba alalo nang magalit si Mr. Diaz? Ngumiti si Antonio nang may halong panganib. Sinabi niyang hayaan lang magalit si Dennis dahil pagkatapos ng araw na yon, wala na itong karapatang magalit sa loob ng kumpanya niya. 1:00 na ng hapon. Nasa Teodoro Tower na sila sa 30th floor. Umalik sila sa conference room. Nandoon pa rin si Dennis Villarreal. Nakaupo siya sa kanyang pwesto at pinapawisan ng malamig. Kanina pa siya, hindi mapakali. Ang ibang panelist ay umalis na pero siya ay nanatili dahil sa utos ni Antonio. Umulong si Dennis sa sarili at nagtataka kung bakit ang tagal ng chairman. Alala siya kung naniwala ba ito sa drama ng tinawag niyang pulubi, pero kinumbins niya ang sarili na imposible iyon. Tumayo siya at naglakad. Kinumbinsi niya ang sarili na tama ang ginawa niya. Pinotektahan ng daw niya ang standard ng kumpanya, kaya maiintindihan yon ni chairman. Umasa pa siyang bibilib ito sa kanya dahil strikto siya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Antonio. Ang kanyang lakad ay mabilis at puno ng puwersa. Kasunod niya si Nico, ayon ay nakasuot ng gray suit. Mukhang desente, mukhang kagalang-galang.
Nanlaki ang mata ni Dennis nang makita si Nico. Nagtaka siya kung bakit kasama pa rin ang tinawag niyang basura at bakit ito naka-suit na. Sinalubong ni Dennis ang chairman ng pilit na ngiti. Sinabi niyang gusto niyang magpaliwanag tungkol sa nangyari kanina. Katwiran niya, ginagawa lang niya ang trabaho bilang manager para salain ng mga aplikante. Pinutol siya ni Antonio sa mahinahon. Ngunit nakatakot na boses, inutusan niya si Dennis na maupo. Umupo si Dennis. Umupo si Antonio sa kabisera. Si Nico ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Antonio. Tinanong ni Antonio kung ilang taon na. Si Dennis, sa kumpanya. Mabilis na sumagot si Dennis na 10 taon na siya at loyal siya. Tumango si Antonio. Sinabi niyang sa loob ng 10 taon akala niya ay nakuha na ni Dennis ang galues ng kumpanya. Pero kanina, nakita niya ang tunay na kulay nito. Sinubukan ni Dennis na sabihing misunderstanding lang iyon. Hindi pinansin ni Antonio ang palusot ni Dennis. Ipinaalala niya na pinunit nito ang resume ng isang aplikante sa harap ng maraming tao. Tinawag itong basura at inutusan ng janitor na disinfect ang hangin dahil dito. Tumingin si Antonio kay Nico. Sinabi niyang ang taong hinarang at ni Dennis ay ang taong nagsalba sa buhay ng babaeng nagligtas sa kanya noong wala pa siyang kapangyarihan. Namutla si Dennis. Nagtanong siya kung ang matanda ba ang tinutukoy ni Antonio. Kinumpirma ni Antonio na oo. Sinabi niyang dahil sa ginawa ni Dennis, muntik na nitong itapon palabas ang taong nagdala sa kanya pabalik sa Anyan Kumin. Tumayo si Antonio at lumapit kay Dennis. Tinanong niya si Dennis kung sa tingin ba nito dahil nakakotse at naka-suit ito ay mas mataas na ito sa iba. Kinuha ni Antonio ang fountain pen sa bulsa niya. Sinabi niyang 40 taon na ang nakakaraan siya ang nasa posisyon ni Nico. Madungis gutong at walang pag-asa. Tinanong niya si Dennis kung tatanggapin ba siya nito kung ito ang manager noon o itatapon din siya sa basurahan. Nanigas si Dennis. Wala siyang masagot. Alam niya ang sagot. Itatapon niya rin si Antonio. Madiing sinabi ni Antonio na ang kumpanyang iyon ay para sa mga taong may galing at may puso. Hindi para sa mga taong ang tingin sa sarili ay Diyos. Pumalik si Antonio sa upuan niya at kinuha ang isang memo na inihanda ng kanyang sekretarya. Kanina lang. Pinasa ni Antonio ang pangalan ni Dennis Villarreal. Ipinahayag niya na effective. Immediately tinatanggal na ito sa posisyon bilang manager. Lumuhod si Dennis at nagmakaawa. Sinabi niyang 10 taon na siya doon at wala siyang mapupuntahan. Idinahilan niya ang kanyang pamilya at mga bayarin sa kotse at bahay. Sinagot siya ni Antonio na sana ay naisip iyon ni Dennis bago ito naging malupit sa kapwa. Sinabi niyang bibigyan pa rin niya ito ng separation pay. Ayon sa batas, dahil hindi siya katulad ni Dennis na walang awa, sinensyasan ni Antonio ang security. Inutos niyang ilabas si Dennis at siguraduhing wala itong dadal gamit ng kumpanya. 2 guard ang humawak sa braso ni Dennis. Umiiyak at nagmamakaawa si Dennis habang kinakalagkad palabas ng conference room sa parehong pinto kung saan niya pinalayas si Nico kanina. Ang mga empleyado sa labas ay nakatingin. Mabilis kumalat ang balita ng kanyang karma. Nang mawalan na si Dennis, umarap si Antonio kay Nico. Sinabi ni Antonio na bakante na ang posisyon sir, pero hindi yun ang ibibigay niya kay Nico. Nagulat si Nico. Ngumiti si Antonio at sinabing masyadong maliit ang para kay Nico. Gusto niya itong maging executive assistant. Tuturuan daw niya itong patakbuhin ang negosyo dahil palang araw kailangan niya ng taong may puso
napapalit sa pwesto niya. Nanlaki ang mata ni Nico. Sinabi niyang wala siyang experience para maging executive assistant. Sumagot si Antonio na ang experience ay natututunan, pero ang character tulad ng pagtalon sa baha, iligtas ang isang matanda ay hindi natuturo. Inabot ni Antonio ang kamay niya kay Nico. Umati siya ng welcome to Deodoro Group kay Nico. Tinanggap ni Nico ang kamay ng chairman. Mahigpit ito at mainit. Nagpasalamat si Nico at nangakong hindi niya bibigyan ng chairman. Sa labas ng bintana, tumitila na ang ulan. Ang bagyong Ambo ay paalis na at ang araw ay nagsisimula ng sumilit sa mga ulap sumisinag sa fountain pen na nasa ibabaw ng mesa. Hindi lahat ng pangako ay natutupad sa tamang panahon, pero ang mahalaga ay natupad pa rin ito bago mahuli ang lahat. Makalipas ang isang buwan, nagbago na ang ihip ng hangin sa Teodoro Mansion. Sa Forbes Park, ang mansyon ni Antonio na dati ay parang isang museo dahil sa lawak, katahimikan, at mga mamahaling antik ay nagkaroon na ng buhay. Dati, ang tanging tunog lang dito ay ang paglakad ng mga katulong at ang tiktak ng orasan. Pero ngayon, may bago ng tunog na naririnig ang tawanan. Sa hardin sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, nakaupo si Lola Lord sa isang wheelchair. Hindi na siya nakauniporme ng basyera. Ang suot niya ay isang magandang bestida na may disenyong bulaklak at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Si Nico, na ngayon ay isa ng ganap na executive assistant, ay nagtutulak sa kanya habang masayang nagkukwento. Kinuwento ni Nico kay Lola na noong unang report niya kay chairman, nanginginig pa siya sa takot. Akala raw niya ay papagalitan siya dahil nagkamali siya sa paglalagay ng kuwait sa Excel file. Pero sinabi lang daw ni Antonio na ang pera ay nabibilang, ngunit ang tiwala ay hindi. Basta tapat ka, ayos lang magkamali. Tumawa si Lola Lourdes. Ang tawa niya ay mahina pa rin dahil sa kanyang pagpapagaling mula sa pneumonia. Pero puno na ito ng saya. Sinabi niyang mabait, talaga, si Toning. Noong bata pa raw ito, kahit gutom na gutom, hindi ito nagnakaw ng pagkain sa karenderya niya. Inintay daw nitong alukin siya ni Lola. Sa di kalayuan, nakatayo si Antonio sa veranda. Pinagmamasdan niya silang dalawa, habang humihitit ng kanyang pipe. Sa loob ng isisang buwan, binago ni Antonio ang buhay ni Lourdes. Pinigyan niya ito ng kwarto sa mansyon, mga private nurse at lahat ng pagkain na gusto nito. Pero may lungkot pa rin sa mga mata ni Antonio. Lumapit sa kanya si Nico, matapos iwan si Lola Lourdes na nagpapahinga. Inati ni Nico ang chairman. Sinabi niyang mukhang masaya si Lola ngayon. At kumain pa ito ng marami kanina. Nagpasalamat si Antonio kay Nico. Tumingin siya sa malayo, at sinabing kahit ibigay niya kay Lola ang buong mundo ngayon, hindi na niya maibabalik ang aptaon na nawala. Umarap si Antonio kay Nico. Ibinahagi niya ang nalaman niya mula sa investigador. Sinabi niyang namatay ang asawa at anak ni Lourdes sa sakit dahil wala silang pambili ng gamot. Noong panahon na mayaman si Antonio, si Lola Lourdes naman ay unting nawawala ng pamilya. Napayo si Nico. Ang bigat ng katotohanan ay dumagan sa dibdib niya. Napagtanto ni Nico na kaya pala sobrang higpit ng hawak ni Lola sa mga litrato noon sa baha, ay dahil iyon na lang ang natitira sa kanya. Sumangay yon si Antonio, at sinabing kasalanan niya iyon. Kung nahanap lang sana niya si Lola nang mas maaga, baka nailigtas pa niya ang anak nito. Isang luha ang tumakas sa mata ng chairman na mabilis niyang pinunasan. Inutusan ni Antonio si Nico na gawin ang isang misyon na mas mahirap pa kaysa sa mga financial reports. Nagtakang nagtanong si Nico kung ano yon. Sinabi ni Antonio na gusto niyang hanapin ni Nico kung saan nakalibing ang ama ni Lourdes. Ayon sa report, sa isang public cemetery lang daw sila nilibing sa mass grave dahil walang pambayad sa plot.
Gusto niyang hanapin ang mga ito, ukayin, at ilipat sa isang maayos na mausoleum. Gusto niyang bigyan ng kapayapaan ng pamilya ni Lola. Nanlaki ang mata ni Nico. Alala siya dahil mahirap maghanap sa mass grave at baka wala na ang mga buto. Madiing inutos ni Antonio na gawin ang lahat. Gamitin daw ang lahat ng resources ng kumpanya pera, impluensya, at koneksyon. Ito raw ang huling regalo niya kay Lourdes bago mahuli ang lahat. Uminto si Antonio sa pagsasalita. Nagtakang nagtanong si Nico kung ano ang ibig sabihin ng chairman. Hindi sumagot si Antonio, pero napansin ni Nico na nitong mga nakaraang araw, madalas na ring umubo ang chairman at minsan ay namimilipit sa sakit ng tiyan. Pilit nang ngumiti si Antonio at sinabing wala lang yon, basta gawin na lang ni Nico ang utos. Kinabukasan sa Manila North Cemetery na si Nico. Sinimulan niya ang kanyang misyon kasama ang isang team ng forensic experts at geodetic engineers na binayaran ni Antonio. Nasa Section 4 sila ng sementeryo. Ang lugar ng mga mahihirap. Dito, ang mga nitso ay patong dikit at ang iba ay butas na at ninakawan na ng buto. Sinabi ng foran kay Nico na ayon sa record ng munisipyo doon sa Black Labinsyam nilibing asawa ni Lourdes noong 190 at 5 tinuro ng porma ng isang bundok ng basura at matataas na talahib. Wala nang makitang krus o pangalan. Ipinaliwanag ng foreman na reuse na kasi ang mga lupa doon kapag hindi nababayaran ng yearly tax. Pakaraw tinapon na sa oswari o imbaka ng buto ang laman nito. Nanlumo si Nico. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Antonio at kay Lola Lourdes na kahit ang buto ng pamilya nito ay wala na. Naglakad si Nico sa paligid. Ang init ng araw ay nakakahilo. Ang amoy ng kandila at bulaklak ng patay ay humahalo sa amoy ng basura. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang matandang sepulturero na naglilinis ng damo. Lumapit si Nico at nagtanong kung may alam nito. Sa puntod ng pamilya de la Cruz, ang asawa ni Lourdes na nilibing doon noon. Tumigil ang sepulturero at nagtanong kung ang tinutukoy niya ay si Lourdes na basurera na laging may dalang kariton. Nabuhayan ng loob si Nico at kinumpirmang kilala niya ito. Ngumiti ang sepulturero at sinabing kilala niya si Lola. Siya lang daw, kasi ang nagtitiyagang pumunta doon, kahit bumabagyo. Dati, noong pinalayas na ang mga buto ng asawa niya, dahil hindi siya makabayad siya mismo ang naghukay. Nagulat si Nico na naghukay si Lola. Kinumpirma ang sepulturero na kinuha ni Lola ang mga buto, nilinis, at nilagay sa isang banga. At dahil wala siyang pambili ng nitso tinuro ng sepulturero ang isang malaking puno ng balete sa gitna ng sementeryo, kung saan nilibing ni Lola ang banga, dahil libre doon at walang tax. Tumakbo si Nico papunta sa puno. Sa ilalim ng malaking ugat ng balete, may isang maliit na bato. Walang pangalan na nakaukit. Pero may nakapatong na isang lumang plastic flower na kupas na ang kulay. Lumuhod si Nico at naghukay ng kaunti gamit ang kamay. Nakita niya ang isang banga na gawa sa luwad. Nakatakip ito ng maayos. Ito na yon. Ang pamilya ni Lola, Lord. Napaluha si Nico. Sa gitna ng kahirapan, nagawa pa rin ni Lola Lourdes na bigyan ng dignidad ang kanyang mahal sa buhay. Kinuha ni Nico ang telepono at tinawagan si Antonio. Karalgal ang boses na sinabi ni Nico na nahanap na niya sila. Sa kabilang linya, narinig ni Nico ang paghikbi ng chairman. Kinagabihan, sa Theodore Mansion, isang simpleng seremonya ang ginanap sa private chapel ng mansyon. Ang mga buto ng ama ni Lola Lord ay inilipat sa isang magandang nagawa sa marble at ginto. Inilagay ito sa altar. Si Lola Lourdes
na nakaupo sa wheelchair, ay hinahaplosang. Pinulong niya ang pasasalamat kay Toning. Sinabi niyang matatahimik na ang kanyang pamilya dahil nabigyan sila ng magandang higaan. Lumapit si Antonio at lumuhod sa tabi ng wheelchair ni Lola. Nangako si Antonio kay Lourdes na hindi na ito iisa dahil ang pamilya ni Lola ay pamilya na rin niya. Sa likod, pinagmamasdan sila ni Nico. Nakita niya ang tatlong tao. Isang mayamang chairman na may pusong sugatan, isang mahirap na lola na may pusong ginto, at siya isang ulilang binata na natagpuan ng bago niyang pamilya sa kanila. Pero habang masaya ang lahat, napansin ni Nico ang pamumutla ni Antonio. Napansin niya ang panginginig ng kamay nito habang humahawak sa may bagong bagyong paparating hindi sa labas, kundi sa loob ng katawan ni Antonio. Ang tunay na pagsubok ng isang pinuno ay hindi kung paano siya mamuno kundi kung paano niya ihahanda ang kanyang paglisan. Nasa Teodoro Group Headquarters na sila sa 403 floor sa loob ng Executive Boardroom. Ang hangin sa loob ng kwarto ay malamig at tensyonado. Nakaupo sa paligid ng mahabang mesa ang lawang miyembro ng Board of Directors. Lahat sila ay makapangyarihan, mayayaman at gutom sa higit pang kapangyarihan. Sa kabisera, nakaupo si Chairman Antonio. Sa kanan niya ay si Nico na ngayon ay nagsisilbing proxy at kanang kamay niya. Nagsalita si Nishago, isang matandang direktor na may matalas na mata at iyarak pagiging tuso. Sinabi niyang nakarating sa kanila ang balita na bumaba ng 2% ang stock price ng kumpanya kahapon. Ang dahilan daw ay ang mga usapan tungkol sa kalusugan ng chairman. Tumahik ang lahat. Lahat ng mata ay nakapako kay Antonio. Nagpapuhay si Nishago at tumingin na masama kay Nico. Pinanggit niya ang balita na ang susunod na project head para sa Mactan Resort Development ay ibibigay sa isang baguhan. Si Nico ay nanatiling kalmado. Kahit na sa loob niya ay kumakabog ang dibdib. Ang Macan Project ay nagkakahalaga ng libilyong. Ito ang pinakamalaking proyekto ng kumpanya. Tinanong ni Antonio kung anong problema sa desisyon niya. Ang boses niya ay matatag pa rin, pero napapansin ni Nico ang bahagyang panginginig ng kamay nito sa ibabaw ng mesa. Magalang kunwari na sumagot ang isa pang direktor. Sinabi nitong si Nico Santos ay pa nga, pero wala itong karanasan sa real estate. Narinig din daw nila ang kwento na si Nico ay ang pulubi na pinulot ni Antonio sa baha, at delikado ito sa imahe ng kumpanya. Biglang sumigaw si Antonio at sinabing si Nico ay may integridad na wala sa kanilang lahat. Bigla siyang napahawak sa dibdib at umubo ng malakas. Kinuha niya ang panyo at tinakpan ng bibig. Nang alisin niya ang panyo, nakita ni Nico ang mansa ng dugo. Mabilis na tinakpan ni Antonio ang panyo bago makita ng iba. Pero nakita ni Nishago at umisi ito ng bahagya. Hinga na tinapos ni Antonio ang meeting. Ipinahayag niyang final na ang desisyon na si Nico ang hahawak ng TAN project. Tumayo si Antonio at naglakad palabas, inaalalayan ni Nico. Pagkasara ng pinto ng pribadong opisina ng chairman, bumagsak si Antonio sa sofa. Sumigaw si Nico sa pag-aalala. Mabilis siyang kumuha ng tubig at gamot. Sinabi ni Antonio na ayos lang siya. Pero putla na ang mukha niya. Nanginginig na sinabi ni Nico na nakita niya ang dugo at kailangan ng magpa-ospital ni Antonio. Hinawakan ni Antonio ang kamay ni Nico at pinakinggan siya nito. Ibinunyag ni Antonio na mayroon siyang stage 4 lung cancer at may 3 buwan na lang siyang itatagal. Nanigas si Nico. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Nag-alala siya para kay Lola Lord at sa kumpanya. Ipinaliwanag ni Antonio na kaya siya nagmamadali ay dahil matagal na gustong agawin ni Nishago ang kumpanya. Kapag namatay siya,
Sisirain ng mga ito ang legacy niya at gagawing money making matyan lang ang Theodore Group. At tanggalin ang mga charity programs. Tinitigan ni Antonio, si Nico, sa mata. Sinabi niyang si Nico lang ang pinagkakatiwalaan niya at gusto niyang ito ang pumalit sa kanya. Nagulat na tumanggi si Nico. Sinabi niyang imposible, iyon, dahil kaapasok lang niya at kakainin siya ng buhay ni Namisay. Sinabi ni Antonio na kailangang patunayan ni Nico ang sarili sa pamamagitan ng PAN project. Kapag napagtagumpayan niya ito sa loob ng 2 buwan at napataas ang profit ng hindi nakokompromiso ang kalikasan na tao, wala silang magagawa kundi respetuhin siya. Pinuksan ni Antonio ang kanyang drawer at inilabas ang isang makapal na blue folder. Ibinigay niya ito kay Nico at sinabing iyon ang plano. Pinalaan niya si Nico ng may mga sabo, sure, at mga tauhan si Mexico sa loob ng tranche. Nasutubuan siyang idakta. Sinabi ni Antonio na ito ang huling pagsubok, hindi lang para sa trabaho, kundi para sa kinabukasan ni Lola Lord. Kapag nakuha ni Mexico ang kumpanya, palalayasin niya si Lola sa mansyon dahil itinuturing itong company asset. Naramdaman ni Nico ang bigat ng responsibilidad. Ang buhay ni Lola Lourdes ang tiwala ni Antonio at ang kinabukasan ng libong empleyado ay nasa balikat niya. Uminga siya ng malalim. Naalala niya ang sinabi ni Lola Lourdes noong binigay nito ang fountain pen na ipakita sa kanila na kahit puno siya ng putik ang puso niya ay ginto. Matapang na tinanggap ni Nico ang hamon at nangakong gagawin ang lahat. Makalipas ang 1 linggo, lumipad si Nico papuntang Cebu City para pamunuan ng proyekto sa Makitan Construction City. Suot niya ang kanyang hard hats, pero hindi naging madali ang lahat. Sa unang araw pa lang, nagkaroon ng labor strike. Sumigaw ang porma na hindi sila magtatrabaho. Sabi daw ng head office, babawasan ang sweldo nila. Nagtanong si Nico kung sinong nagsabi. Sumagot ang form na sinisago, tao ang nagsabi na utak ni Nico yun para makakiki. Napagtanto ni Nico na sabotahe ito. Pinapamukha siyang masama sa mga trabahador. Umarap si Nico sa daang galit na construction workers na may hawak na mga piko at pala. Delikado ang sitwasyon. Gamit ang megaphone sumigaw si Nico at nagpakilala. Sinabi niyang galing din siya sa hirap. At alam niya ang pakiramdam ng nagugutom. Nangako siyang hindi niya babawasan ang sweldo nila. Sumigaw ang isang trabahador na puro salita lang daw siya. Kinuha ni Nico ang kanyang wallet. Wala masyadong laman. Pero kinuha niya ang fountain pen ni Lola Lourdes mula sa bulsa niya. Itinaas niya ang pen at ipinakita sa kanila. Sinabi niyang ito ang simbolo ng pangako niya. Ibinigay ito sa kanya ng isang basurera na nagligtas sa buhay niya. Ang kumpanya daw ay hindi tungkol sa kita, kundi tungkol sa tao. Nangako si Nico na bibigyan sila ng kasulatan. Dodoblehin niya ang overtime pay nila. Simula sa araw na yon, pipirmahan niya ito gamit ang pen at sinabing kapag hindi niya tinupad, pwede siyang ilibing doon sa semento. Nagbulungan ng mga tao. Nakita nila ang sineridad sa mata ni Nico. Kumuha ng papel si Nico. Nagsulat ng memo sa ibabaw ng hollow block at pinirmahan ito. Sumigaw ang isang trabahador ng mabuhay, si Sir Nico. Sumigaw ang lahat ng mabuhay. Nalagpasan niya ang unang hadlang. Pero alam ni Nico, simula pa lang ito. Sinisago ay hindi titigil. Sa Manila sa ospital, nakahiga si Antonio habang nanonood ng balita sa TV. Nakita niya ang footage ni Nico na kinakausap ang mga trabahador. Ngumiti si Antonio. Pinulong niya na handa na si Nico at handa na ang aalaga kay Lourdes. Pumikit si Antonio.
Ang tunog ng monitor sa tabi niya ay bumagal hudyat na. Ang oras ay tumatakbo at ang huling laban ay paparating na. Ang kamatayan ng isang hari ay hudyat ng paglabas ng mga lobo. Pero hindi nila alam ang iniwan ng hari ay hindi isang tupa, kundi isang leon. 3 ng madaling araw sa Luke's Medical Center. Ang ulan sa labas ay mahina tila nakikiramay sa kalungkutan sa loob. Sa loob ng ICU, ang tunog ng heart monitor ay naging isang mahaba at matinis na tunog, hudyat na wala na si Chairman Antonioro. Nakatayo sa gilid ng kama si Nico, hawak ang kamay ng taong tumayong pangalawang ama sa kanya. Sa kabila nakaupo si Lola Lord, sa wheelchair. Tahimik na umiiyak, habang hinahaplos ang noon ng kanyang kaibigan. Pinulong ni Lola, Lord kay Toning na magpahinga, na ito. Pinuri niya ang kabutihan ng kaibigan, at nangakong hihintayin ito sa kabilang buhay. Si Nico ay hindi makaiyak. Sobrang bigat ng dibdib niya, pero alam niyang bawal siyang humina ngayon. Dahil sa sandaling tumigil ang puso ni Antonio, nagsimula naman ang giyera. Paglabas ni Nico ng kwarto, sinalubong siya ng abogado ng pamilya at ng Chief of Security. Ibinalita ng abogado kay Nico na tumawag na si Miss Sago. Nagpapatawag ito ng emergency board meeting mamayang 8 ng umaga dahil gusto nitong ideklara ang sarili bilang interim chairman. Kumuyom ang kamao ni Nico. Hindi pa nga lumalamig ang bangkay na aagawan na sa trono sa malamig at walang emosyong boses sinutos ni Nico na ihanda ang lahat ng dokumento dahil pupunta sila. 8:00 ng umaga sa Teodoro Tower boardroom, puno ang kwarto. Nandoon ang lahat ng board members, mga macro shareholders, at mga abogado. Sa kabisera, ang upuan ni Antonio ay nakaupo na si Miss Sago. Si Miss Sago ay nakangis-inga ba na sa nato? Pumukas ang pinto. Pumasok si Nico, suot ang isang itim na suit. Kasunod niya ang abogado ni Antonio at si Lola Lourdes na naka-wheelchair. Nagtanong si Mr. Bo kung anong ginagawa nila doon. Sinabi niyang hindi. Miyembro ng board si Nico, at lalo namang hindi miyembro ang tinawag niyang charity case. Matatag na sumagot si Nico na nandoon siya bilang executor ng last will and testament ni Chairman Antonio. Tumayo si Miss Sago, investor ng bisa ng testamento. Iginiit niya na ayon sa bilos ng kumpanya. Kapag namatay, ang chairman, ang vice chairman siya iyon, ang papalit. Ibinanyag niya ang plano na ibenta ang non-profitable assets kasama na ang Charity Foundation at ang lupa sa San Andres kung saan nakatira ang mga squatter na tulad ni Lola Lord. Napasinghap si Lola Lourdes sa pangambang gigibain ng bahay ng mga kapitbahay niya. Sinabi ni Nico na hindi gagawin ni Miss Sago ang planong iyon. Hinamon siya ni Miss Sago kung sinong titigil dito. Minaliit niya si Nico at tinawag na junior analyst na naging assistant lang dahil sa awa. Ipinaalala niyang walang shares at walang boto si Nico. Nagtawanan ng ibang board members at sinabihang umalis na si Nico at bumalik sa pagiging accountant. Uminga. Ang malalim si Nico. Ito na ang sandali. Kinuha niya ang fountain pen ni Lola Lourdes mula sa bulsa niya. Sinabi niyang may isa silang hindi alam. Sinyasan niya ang abogado. Inilabas ng abogado ang isang makapal na dokumento at isang video recording. Ipinaliwanag ni Nico na bago namatay si chairman, inilipat nito ang kanyang personal shares na 50 at 1 ng kumpanya sa isang trust fund. Kinabahang nagtanong si Miss Sago kung sino ang trustee. Pinindot ni Nico ang play sa video. Sa malaking screen, lumabas ang mukha ni Antonio. Payat na siya noon at nakahiga sa ospital, pero malinaw ang boses. Ipinahayag ni Antonio sa video na ang kanyang 50 at 10% shares ay mapupunta sa Lord San Antonio Foundation at ang itinalaga niyang sole trust at may kapangyarihang bumoto para sa shares na ito ay si Nico Santos.
Lalaki ang mata ni Misago. Hindi siya makapaniwala at inakusahang peki. Iyon. Nagpatuloy ang video ni Antonio. Ibinil niya na kung sino man ang kumweston sa desisyong ito o magtangkang sirain ang layunin ng foundation ay otomatikong tatanggalan ng posisyon sa board dahil sa paglabag sa corporate values. Namutla si Miss Sergo. Napaupo siya 50 at isa poro. Hawak ni Nico ang mayorya. Si Nico na ngayon ang may-ari ng kumpanya. Umarap si Nico kay Miss Sergo. Sinabi niya na ayon sa video, tinataos na niya ang foundation ni Miss Sergo sa kumpanya. Sumigaw si Miss Sergo at sinabing hindi pwede yung dahil nalingkod siya ng 3 taon. Samantalang wala raw alam si Nico sa negosyo. Sinagot siya ni Nico na may alam siya sa negosyo. Alam niyang ang negosyo ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa tao. At sa loob ng 3 taon, nakalimutan niya ni Miss Sergo. Lumapit si Nico sa mesa. Inilapag niya ang fountain pen sa tapat ni Miss Sergo. Inutusan niya itong gamitin ang pen. Nanginginig na nagtanong si Miss Sergo. O para saan? Sinabi ni Nico na pirmahan niya ang resignation letter o ipapakulong siya ni Nico dahil sa emblem na natuklasan sa Mactan Project. Inilapag ni Nico ang isa. Ang phone ng mga ebidensya ng pagnanakaw ni Miss Sergo sa pundo ng kumpanya. Wala. Nagawa si Miss Sergo. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang pen. Ang pen na galing sa basurahan. Ang pen na hinamak nila at ginamit ito para tapusin ang sarili niyang karera. Pagdating ni Miss Sergo, katahimikan ang bumanat sa kwarto. Tumingin si Nico sa ibang board members at nagtanong kung may iba pang tututol. Walang sumagot. Lahat sila ay yumuko bilang tanda ng paggalang at takot sa bagong chairman. Lumapit si Nico kay Lola Lourdes at sinabing ligtas na ang kumpanya at ang bahay ng mga kapitbahay nito. Hinawakan ni Lola Lourdes ang kamay ni Nico at hinalikan ito. Sinabi niyang proud na proud si Toning sa kanya ngayon. Tumingin si Nico sa malaking portrait ni Antonio na nakasabit sa dingding. Parang nakangiti ang matanda. Sa labas, tumigil na ang ulan. Ang araw ay sumikat ng liwanag, tumatago sa salamin ng boardroom at nagbibigay ng gintong liwanag sa fountain pen na nasa gitna ng mesa. Ang bagyo ay lumipas na. Ang pinakamagandang bakas ay hindi ang pagtudok, kundi ang pagsisimula ng panibagong pangungusap. 1 taon na ang nakalipas. Ang Teodoro Tower ay nakatayo pa rin ng matayog sa gitna ng Makati. Pero may nagbago. Sa harap ng building, wala na ang mahigpit na dress code na nagbabawal sa mga simpleng tao. Ang lobby ay bukas, maliwanag, at may isang malaking mural sa dingding. Ang mural ay larawan ng isang matandang lalaki na aabot ng kamay sa isang babaeng may dalang kariton sa gitna ng ulan. Sa ilalim nito, nakaukit ang mga katagang walang taong masyadong maliit para tumulong at walang taong masyadong malaki para humingi ng tulong. Sa 40th floor sa opisina ng chairman, nakaupo si Nico Santos sa kanyang mesa. Hindi na siya ang payat at gutom na aplikante noon. Ang kanyang suit ay sadyang tinahi. Para sa kanya, ang kanyang buhok ay maayos at ang kanyang mukha ay puno ng obyensa. Pero sa kanyang leeg, suot pa rin niya ang lumang neck na bigay ng tatay niya. Tinawag siya ng sekretarya sa intercom at sinabing nakahanda na ang sasakyan. Hinihintay na siya sa San Andres. Nagpasalamat si Nico. Tumayo siya at kinuha ang isang bagay mula sa glass case sa ibabaw ng mesa niya. Ang black fountain pen. Hindi niya ito ginagamit pangpirma ng ordinaryong dokumento. Inagamit lang niya ito sa mga espesyal na okasyon. At niya yung araw ay espesyal. Nasa barangay San Andres na sila. Ang dating maputik at bahaing eskinita ay wala na.
Pinalitan ito ng isang maayos na community center. Ang mga barong ay pinalitan ng may guys housing na kulay pastel. Ang mga kanal ay nilinis at tinakpan. May playground kung saan naglalaro ang mga bata. Sa gitna ng compound, may isang malaking entablado kung saan may gaganaping ribbon cutting ceremony. Tumating ang sasakyan ni Nico. Pagbaba niya, sinalubong siya ng palakpakan ng daang residente na sumisigaw ng kanyang pangalan. Ngumiti si Nico at kumaway. Pero ang mata niya ay naghahanap ng isang tao. Nakita niya ito. Sa unahan. Si Lola Lourdes, pero hindi na siya mukhang matanda. Nakasuot siya ng magandang Filipiniana, makeup ng bahagya at nakatayo ng tuwid bagaman, may tungkod. Siya ngayon, ang honorary chair ng Antonio and Lourdes Foundation. Lumapit si Nico at nagmano. Piniro niya si Lola na ang ganda nito ngayon. Tumawa si Lola Lourdes at kinurot ang pisngi ni Nico, sabay sabing bolero ito. Pero nagpasalamat siya sa binata para sa lahat ng iyon. Tinuro ni Lola Lourdes ang bagong building. Nakasulat sa harapan nito Antonio Teodoro Livelihood Center. Sa mikropono, ipinaliwanag ni Nico na doon nila tuturuan ng mga dating basurero kung paano gumawa ng handicrafts, soapmaking at recycling business. Hindi na raw nila kailangang maghalukay sa basura para mabuhay dahil bibigyan nila ang mga ito ng dignidad. Nagpalakpakan ang mga tao. May mga umiiyak sa tuwa. Sa gilid ng crowd, nakita ni Nico ang isang pamilyar na mukha. Isang matandang babae na nagtitinda ng ice candy sa isang sulok. Payat gusgusin at mukhang pagod na pagod si Aling Imelda. Matapos makumpiska ng gobyerno ang kanyang mga iligal na paupahan at magbayad ng bilyong multa sa buwis na wala ang lahat kay Imelda. Ngayon siya na ang nakatira sa isang maliit na kwarto at siya na ang kinakawawan ng mga taong dati niyang inapit. Nagkasalubong ang mata nila ni Nico. Imuko si Imelda sa hiya at takot. Pero hindi galit si Nico. Pumaba si Nico sa entablado at lumapit kay Imelda na himik ang mga tao. Akala nila ay paalisin ni Nico ang matanda. Inati ni Nico si Aling Imelda. Nanginginig na humingi ng pasensya si Imelda at takmang aalis na. Pinigilan siya ni Nico. Kumuha siya ng Pilipinas sa bulsa niya at nakiusap na pabili ng ice candy para sa mga bata. Nagulat si Imelda. Nanginginig ang kamay na inabot niya ang ice candy. Naiiyak na nagtanong si Imelda kung bakit ginagawa ito ni Nico matapos ng ginawa niya sa binata noon. Sumagot si Nico ng malakas para marinig ng lahat. Sinabi niyang, tinuruan siya ni Chairman Antonio at ni Lola Lourdes na ang tunay na paghihiganti ay hindi ang pagpapabagsak sa kaaway kundi ang pagtulong sa kanila na magbago. Umiyak si Imelda. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng pagpapatawad. Kinagabihan, sa Manila North Cemetery. Pagkatapos ng seremonya, pumunta si Nico at Lola Lourdes sa sementeryo. Tumalaw sila sa mausoleum ng pamilya, Teodoro. Doon nakahimlay si Antonio katabi ng pamilya ni Lola Lourdes. Ahimik ang gabi at maliwanag ang buwan. Inilabas ni Nico ang fountain pen. Kinausap niya si Antonio sa puntod. Sinabi niyang mission accomplished na. Ang Maan Project ay successful, ang foundation ay matatag, at masaya na si Lola Lourdes. Hinawakan ni Lola Lourdes ang lapida ni Antonio. Pinulong niya kay Toning na alam niyang naririnig siya nito. Sinabi niyang huwag alala, dahil tama ang desisyon nitong piliin si Nico. Higit pa raw ang binata sa inasahan nila. Tumingin si Lola Lourdes kay Nico. Seryosong sinabi ni Lola na matanda na siya. At malapit na ring sumunod kay Toning. Sinaway siya Nico.
Madiing sinabi ni Lola na huwag itago ang pen sa museum. Gamitin daw ito ni Nico at ibigay sa susunod na taong karapat, dapa. Sa susunod na Nico, na makikita niya sa gitna ng bagyo. Tumango si Nico at nangako. Naglakad sila pabalik sa sasakyan. Habang naglalakad si Nico, naramdaman niya ang hangin na humahaplos sa mukha niya. Hindi ito hangin ng bagyo. Ito ay hangin ng kapayapaan. Tumingin siya sa langit. Isang bituin ang kumislap ng maliwanag. Naalala niya ang sarili niya noong isang taon, puno ng putik amoy kanal, at walang pag-asa. At ngayon siya na ang chairman na nagbibigay pag-asa sa iba. Ang buhay ay parang panahon. May bagyo, may baha. Pero may mga taong handang magbukas ng payong para sa iba, laging sisikat ang araw. Hinawakan ni Nico ang fountain pen sa tapat ng puso niya. Pinulong niya sa hangin ang pasasalamat at sinabing hindi niya makakalimutan ang pangako. At sa ilalim ng gabing iyon, nagpatuloy ang kwento ng Kayodoro Group. Hindi bilang isang korporasyon ng pera, kundi bilang isang tahanan ng mga pusong hindi nakakalimot.